Kaya ang problema ko, pumupunta doon sa isang programa sa telebisyon eh. Ang nangyari, lalo nag-away. O dapat meron din batas, walang ganyang programa. O, yun na nga. Sapagkat yan ay pampahina ng pundasyon ng ating mga pamilya. Oo. Yang pag-aasawa, ang Diyos ang imbento niyan eh. Ayaw po naman. Oo. So kapag ka ang Diyos mismo ang nag-imbento dyan, Opo. wala namang puwang ng pangangatwiran mo pa dyan. Talagang, yan ang yan ang itaguyod mo. Mula sa una mag-asawang si Eva at si Adan. Oo, ngayon, sabi ko, maliban doon. Opo. Pero yan ang pangunahin para sa akin, kako. Yan ang aking pananampalataya. Opo. Yan ang buhay ko. Di ba? Ngayon, maliban doon, Article 2, Section 15. At ayos sa pagkasamahan ng mag-asawa mula sa pagliligawan pa lamang kung ito bagay yung pundasyon matibay para kung maharap man sa problema at hindi inaasang pangyayari, hindi sila magre-resulta sa paghiwalay kundi ang halika, Mrs. o kaya love o kaya darling, halika, mag-usap nga tayo. Ano bang dapat nating gawin? Di ba, Kong? Maliban dun sa simbahan din, Opo. Na yan ang pinakapundasyon kung paano tratuhin ang pag-aasawa. Opo naman. Ang pagsasama ng dalawang tao. Meron pa tayong mga batas dyan na sinusuportahan ng pamilya. Halimbawa, yung nakasulat sa ating saligang batas, Nelson. Opo. Tingnan mo nga yung Article 2. Opo. Kung hindi ako nagkakamali, Article 2, Section 15 ng ating saligang batas. Diyan, nakasulat, letra por letra dyan. Opo. Kung paano ang pagpapahalaga ng Estado sa isang pamilya. Ang sinasabi niya dyan, the state recognizes the sanctity of family life Opo. and shall be protected and strengthened as a social institution. Parang ganyan eh. So dapat pala pinoprotektahan talaga ng Pero pamahalaan. basahin mo na nga para baka magkamali ako eh. Wala pa po eh. Mabagal. Bagal naman yung avatar na yan. Nagbabapel pa ako. Siyempre, ako naman, hindi naman ako pwedeng mag-rely sa aking memorya. Kung minsan, yung pinaka-gist niya, makukuha natin eh. Pero ang gusto ko kasi, hanggat maaari, saligang batas ito, letra por letra, nakasulat dyan talaga. So, nalakalagay sa ligang batas ko nga ang trabaho, obligasyon ng pamahalaan, proteksyonan ang kabanalan, ang santidad ng isang pamilya. The state recognizes the sanctity of family life. And it shall protect and strengthen the family as a social institution. Parang ganyan eh. Ngayon, paano ka gagawa ngayon ng batas para yung institusyon na yon usigin mo mismo? Ugain mo. Babaliktarin mo ba yan? Pahinaan mo. Isang araw nga, kailan ba yun? Kahapon ata, ako naimbita doon sa isang kapulungan, kapihan dyan sa Prince Hotel. Okay po. Yan ang tinalakay namin. May pakapihan doon. Pinagkapi naman kami. May konti pang salad eh. Kaya pala kapihan. Kapihan. Ngayon, ang diskusyon tungkol dyan. Opo. Ako, ang sabi ko, kaya ako lumalaban dyan. Pero pangunahin na ako, it is my article of faith. Itong aking pananampalataya ako na talaga namang aking isinabuhay. Talagang yung pag-aasawa, ang Diyos ang imbento niyan eh. Ayaw po naman. So kapag ka ang Diyos mismo ang nag-imbento dyan, wala namang puwang ng pangangatwiran mo pa dyan. Talagang, yan ang itaguyod mo. Mula sa una mag-asawang si Eva at si Adan. Ngayon, sabi ko, maliban doon. Pero yan ang pangunahin para sa akin, kako. Yan ang aking pananampalataya. Yan ang buhay ko. Di ba? Ngayon, maliban doon, Article 2, Section 15. Article 15, Kong. Hindi, yun munang Article 2. Article 2 muna. Article 15, kung yan ang nauna mo. Article 15 ko ang nakalagay. The state recognizes the Filipino family as the foundation of the nation and shall strengthen its solidarity and actively promote its total development. Section 2, marriage as an inviolable social institution is the foundation of the family and shall be protected by the state. Yan muna tayo. Yung marriage pa. Doon lamang sinabi, it is an inviolable institution. Ano sa Tagalog ang inviolable? Hindi
Hindi dapat labagin? Ganun ba yan? Huwag mong gagalawin yan. Huwag mong okay, Do not touch. Parang ganyan. Inviolable yan. Parang sagrado ito. Sagrado ito. Yan. Sabi niya, it is the foundation of the nation. Yes. Pero yung gusto kong anuhin mo, yung Article 2, Section 15, nandyan. Yung sinabi ko kanina. Kasi yun, state principle eh. Opo. Ito lamang ang ating saligang batas sa buong sa buong daigdig na nagtakda ng napakagandang proteksyon para sa pamilya. Yung ibang bansa siguro walang ganito eh. Mukhang Pilipinas lang talaga. Kaya ang sinasabi nila, kayo na lang ang natira sa buong daigdig eh. Opo. Na merong na walang divorce eh. Sabi ko naman, mabuti na ako yung kahit na isa may nanindigan. Di baling kami na lang. Kesa na kayo, pare-pareho ka ako kayo, nilabag ninyo ka ako mismo. Ang patakaran ng Diyos. Di ba? Nakita mo na, hindi pa? Hindi pa. Ba't ba hindi mo makita yung Article 2? Declaration of Principles and State Policies. Tuloy-tuloy mo. Article 2 yan. Hindi pa, mahaba eh. Pumunta ka sa Section 15 yata. Bapiring pakong. Umiikot pa. Isipin mo, kapag ikaw ay gumawa ng isang panukala, para sa ganun ay labanan mo ang katatagan o kaya yugyugin mo ang katatagan ng isang institution. Nilalabanan mo na yung saligang batas. Na yun po yung pamilya. Kasi sabi niya, the family is the foundation of the nation. Isipin mo, pundasyon. Kapag ka yung pundasyon na yun, pinalambot mo, inuga mo, nilalabag mo eh. Di ba? Pagkatapos sabi nila, ano naman ang gagawin mo kasi, sabi niya, doon sa ang kanilang termino ganito eh. Pinipili lang naman namin tinatarget namin ang pamilya na talagang yung pagsasama is irremediably broken. Hindi na irreparably broken. Hindi na kumbaga sa basag na salamin, hindi kahit na ano pang gawin mo, basag na yan eh. Hindi na maaayos daw. Ang sabi ko, bakit kasi napunta tayo sa ganyang kalagayan? Tayo napunta doon sa basag na salamin. Bakit kung halimbawa ang ating state policy at ang ating patakaran ay proteksyonan at palakasin at ipursu natin ang total development ng isang pamilya, bakit napunta doon sa irremediably broken family? Ibig sabihin walang ginawa ang Estado. Doon pa lang sana sa unang senyales na nakikita mo na humihina na yung pagsasama ng dalawa, papasok na ang Estado dapat. Ayun. Napansin ba ninyo meron bang ginawa ang Kongreso na isang batas para palakasin ang pamilya? Baka wala hanggang ngayon. Tanong mo kay Nelson, baka wala nga. Pero yun ang nakasulat sa saligang batas. Dapat pala, Ibig mo baka ako sabihin parang lip service lang itong nakalagay na state policy? Isipin mo, sinabi niya, the state recognizes the sanctity of family life. Pagkatapos, wala ka naman palang gagawin na batas. Para sa ganun, yung patakaran na yun ay isabuhay. Sana, halimbawa, merong DSWD na worker dyan. Naka-estasyon sa opisina ng Solicitor General. Bakit kamo? Kapag kasi may naghain ng petition for nullification of marriage, may kopya kagad yung Solicitor General. Doon pa lang sana lalakad ng DSWD. Pupuntahan na kagad niya? Teka muna. Ano ba nangyari? Cool lang kayo, cool. Pag-usapan muna natin yan. Gagawa ngayon ng paraan ng Estado sapagkat may interes ang ating Estado sa pamilya. Dahil ito ang foundation ng ating bansa. Sabi ko, meron ba tayong ginawa ng batas? Wala. Sana may batas na. Kapag merong nag-file ng annulment o legal separation, mandatory ng DSWD puntahan, kausapin, lahat na ng suporta ibigay. Para sa ganon, yung namumuong panghina, baka mapalakas yan. At mapiprevent natin ngayon. Natupad ngayon yung hangarin ng ating saligang batas. Yung problema ko, pumupunta doon sa isang programa sa telebisyon Ang nangyari, lalo nag-away. Dapat meron din batas, walang ganyang programa. Yun na nga. Sapagkat yan ay pampahina
Ayun. ng pundasyon ng ating ng ating mga pamilya. Oo. Oo nga po, ang laki ng Wala eh. Napakaganda ng simula eh. Napakaganda ng adhikain. Ang pamilya'y palakasin, ang pamilya'y proteksyonan, ang pamilya ay kailangang ma-develop. Maliwanag yan. Bakit? Kanya? Because it is the foundation of the nation. Ha? Ayun. Ay sabi niya nga, it shall protect and strengthen this basic autonomous social institution. Nako. Article 2. Hindi makita ng avatar. Ang hina ng avatar na yan. Maniwala. Section 12, Kong. Section 12 pala. Basahin mo ngayon. Article 2. Basahin mo. The state recognizes the sanctity of family life Yan. and shall protect and strengthen the family as a basic autonomous social institution. Okay. Yan ang Ayan. sinasabi. Napakaganda eh. Nire-recognize ng Estado ang kabanalan ng pagsasama ng pamilya. Pero ni isang batas ay walang naisabatas sa tagal na ng Kongreso para sa ganon ay isabuhay yung layunin, napagandang layunin na saligang batas. Ang ini-entertain kung paano masisira ang isang institusyon. Mali yun. Isipin mo Bagay na naman, yun, Kong, meron ka nang legal separation na nandyan sa batas natin. Meron ka ng annulment. Nako. Lalagyan mo pa ng divorce. Alam mo kung anong katwiran nila kung bakit kailangan mag-divorce? Napakatagal daw eka ng annulment. May proseso daw niya eh. Napakatagal. At napakamahal ng gastusin. Alam mo ko, totoo pangatwi. Kaya ang ginawa nila, pinilit nilang ipasok lahat ang kaparaanan para mapadali. Nako po. Alam mo kung bakit ang ginawa nila? Sabi, mula doon sa kanilang doon sa panukalang batas na yun, nakalagay. Yung cooling off period nila dyan, 2 months. Okay, opo. Alam mo, sa legal separation, ang nakatakda sa batas, 6 months. 6 months dapat, okay. Sa kanila pala, 2 weeks. 2 linggo. Sa batas natin, dahil nga sa patakaran na kinakailangan proteksyonan ng pamilya, binibigyan talaga ng pagkakataon yung mag-asawa na cooling off. Para sa ganon, baka sakaling mabawi. Opo, baka maayos yung pa. reconciliation. Kaya 6 months eh. Dito sa panukala ng divorce, 2 months. 2 weeks? 2 weeks. Hindi 2 buwan? 60 days eh. Di 2 buwan nga po. 2 buwan. O isipin mo, mula sa 6 months, 2 buwan sa kanila. Nako. Sa annulment naman, sabi niya, walang cooling off na 6 months. Pero sinabi niya, parang 6 months na rin. Hindi magtatakda ang korte ng pag-i-schedule ng inyong hearing hanggat hindi natatapos ang 6 months. So, ganun din. Yun pala, oo. Ang layunin para sa ganun, makapag-isip-isip yung dalawa. Opo. So, isa pang ginawa nila. Wala na kanya yung inaalis na namin yung expert testimony. Kasi sa annulment, tsaka legal separation, nandun yung psychologist. Nandun yung psychiatrist. Kailangan kumonsulta. Tsaka mga social workers na may pinag-aralan tungkol sa bagay na yan. Pag inalis mo yan ngayon, kasi para hindi magastos, lahat ngayon ay nakasalig na lang doon sa pananaw ng judge. Opo. So, tatanaw ka ngayon sa judge na parang siyang pinaka-eksperto. Okay. Okay, paano kung halimbawa nag-away yung judge saka yung asawa niya nung gabi? Opo, bait ang ulo ni judge. Kinabukasan, mainit ang ulo. Pagkatas nakita niya nag-aawit mga sa tingin ko kanya, I will decree an absolute divorce because of the irremediability Nako, of your disgrasya. marriage. Tapos, at saka niya pinukpok yung kanyang Yung gable, Yung gable. Tapos, Nako. nakakita ka ba naman ng Nadamay ganyan? pa sa... Paano mo ngayon pananagutan yung sinasabi na saligang? Dapat sana tanggalin muna itong mga sinasabi sa saligang batas. Pwede na yan. Nako. Yung problema po. Paano naman po itong nangyari na lang na pong ginagawa? Bugbugan na po ng bugbugan. Wala na tayong magagawa dyan. Ang gawin natin mula ngayon, palakasin lalo natin na para ngayon, yung bugbugan na yun, maubos na pagdating Mawala ng na yan. araw. Yes po. Hanggang sa ma-perfect natin ang institusyon. Patibayin. Dapat mula pa lang doon sa pagliligawan matibay na yung alam mo na dapat mong gawin. Sa pagliligawan pa lang sasabihin, di ba nakalagay naman talaga, for better or for worse. Yes,
kapag sinabi mong for better or for worse, yung worse kasi maring pumangit na yung isa eh. Totoo naman nasa po. worse na yun. Di ba? Wala kang Di magagawa. ba iwasan? Nangyayari talaga yan. Gusto mo nung maganda lang siya, better. Opo. Nung nag-worse na siya, Parang nagkakulubot nagdadalawang isip ka na yung mukha niya, ayaw mo na. Hindi ganon, hindi sinasabi. Oho. Ikaw rin tatanggapin, kukulubot ka rin, di ba? Magtanggapan na kayo, talagang ganyan eh. Di ba? Bahagi ng pagsasama niyo Till yan. death do us part. Ayan. Ay,